nila ako, mahirap pa lang po sila. Para makabili po sila ng mga gamit sa bahay, nanghihiram lang po sila ng credit card kay Brad Gimboy Gilien. Yung pong mataba na CIS. Nanghihiram lang po sila. Kaya minahal ko po yung pamilya na yon, minahal ko po yung mga bata. Pero sabi nga ni Sid nung nanood siya ng concert, yung nagastos niya sa concert ticket, makakabili ng sasakyan yon. Ako, with all fairness naman, kung yun lang sa side ng bata, ako talaga gusto ko yun kasi nakita ko na yung pamilya ni Brad Don Kapulong talaga is diretso sa pagtulong during Brother Eli's time. Nung namatay si Brad Eli, na-realize siguro ng mag-asawa na hindi tama yung nangyari sa kanila dahil wala man lang naiwang pamana sa kanila. Mga anong taon po yon? Yumaman po ba sila ng ganong kabilis? Nakasama po ako sa kanila, kila Brad Don Kapulong. Bagong kapatid pa lang po ako wala pa yata akong 1 year or alos 1 year pa lang ako, ganun. Ayun. Ganun po. Ngayon po kasi ang captive market, merong captive market. Kahit anong iglesia, merong captive market. Ngayon din po sa MCGI, merong captive market. As I've said early on my previous video, ako po mismo kasi, pag alam nila, kung alam ng mga kapatid na nakakakilala sa akin na malapit ako sa kina Brad Don Kapulong. So yung mga concern nila regarding sa EFS, regarding sa mga local store products, pinapaabot po nila sa akin. So ako naman, syempre, kailangan kong ipaabot dun sa kinaukulan. Sabi ko, Brad Don, Kuya Don, meron pong mga kapatid na nagsasabi na ang mamahal daw po noong mga paninda sa local store. Tapos, considered sold out. Tapos, hindi po masarap, hindi po maganda yung quality, tapos yung iba panis. Tapos, binabayaran pa rin po nila. Tapos, meron pa po, sabi ko, yung pong EFS, ang mahal ng mga produkto sa EFS, tapos, yung quality po ang pangit, hindi po aakma doon sa presyo. Alam nyo po, na-discourage ako doon sa sagot ni Brad Don. To be honest. Tapatan lang naman eh. Kasi, ba't ka magpapaka-ipokrito? Sasabihin mo lang naman ang totoo eh. Sabi ni Brad Don sa akin, ikaw ba Dong, dapat isa ka sa mga pangunahing tagapagtanggol ng mga produkto natin. Bakit pati ikaw, nakikisali sa mga ganyang Sabi ko, kuya, ang ibig sabihin ng koy sa Tagalog, kuya. Kapampangan po kasi kami nila Brad Don. Sabi ko, hindi po kasi po pwedeng ganon. Alam niyo po, pagka nagninegosyo tayo, dapat we must render to the people the service they have paid. Dapat po ganon, patas. Nagbayad po sila, dapat yung bayad po nila, binayaran nilang serbisyo o produkto, nakaakma doon sa kalidad noong binayaran po nila. Kaya po ganon. Kaya nakakalungkot po ang mga nangyayari ngayon dahil ganyan, sasabihin sa prayer meeting na pag masama, i-block. Tama, pag masama, i-block. Pag PIDO-DIDA, yung pong nagmomolest ng bata, ano pong qualification nun? Masama. Pag yung nagsisinungaling, i-block. Dapat i-block ka din po, Brad Daniel. Bakit? Ikaw po ngayon ang number 1 nagsisinungaling eh. Biruin mo, gagamitin mo yung pulpito, sasabihin mo, edited yung mga picture na mga kumakalat ngayon sa social media. Kaya yung mga kapatid na nakapunta ng Brazil, nagagalit sila. Sabi nga ng mga kapatid na nakapunta sa Brazil, bakit hindi na lang umamin si Brad Daniel na nagtinda talaga ng bakit niya pilit niyang pinaninindiganan yung kasinungalingan, alam naman yung kasinungalingan yung edited yung picture doon. So, Brad Daniel, ikaw po ang nagsabi niyan, pagka masama i-block, iba-block ka po dapat ng mga kapatid. Kasi ikaw po ngayon ang number 1 sinungaling. Bakit po? Biruin mo, ang daming mga kapatid na nakakita ng merong tindang alak sa Brazil. Tapos nagsisinungaling po kayo na edited yon. Tapos
pati yung Area 52, AI lang po yun. Hindi po AI yun at saka hindi po